T. Kongwen, ngayong gabi, huling pagkakataon sa isang kwarto. Maghiwalay na tayo. Mag-focus ka. Bawasan mo ang pagsasalita. Halo, tita. Nakapagdesisyon na ako. Hiwalay na ako kay Pei Kongwen. Desidido na ako. Nanay, alam niyo naman po yun. Magkasama kami, dahil sa kontratang iyon. Pero natapos na ang kontrata. Hiwalay na rin kami ni Ansin at uwi na ako sa Pilipinas. Masaya siya nitong mga nakaraang araw, at hindi na ako kailangan. Sige na. Matagal na panahon na. Pasensya na sa'yo. Akala ko yung mga sakripisyo mo ay magpapalapit sa kanya sa'yo at magpapaibig sa'yo. Wala na. Sige na nga, wala na rin naman. Bumalik na si Ansin. Hindi ko na siya pinoproblema. 5 taon na ang nakalipas para lang kay Wen. Isinakripisyo mo ang mag-aral sa ibang bansa. Kung gusto mo pa rin pumunta ngayon, matutulungan kita. Wag na, Gusto ko nang makaalis agad. CJ. Mula kay Jiwen, nasa eroplano na ako. Pagkalipas ng 2 oras, bababa na ako. CJ, pupuntahan kita agad. Lai. P. Kongwen, maghiwalay na tayo. Naiintindihan ko. Ilapag mo na dito. Pirmahan mo na dito. Pagkatapos ng isang buwang cooling off period, aalis na ako. Naiintindihan ko na, hindi na ako uuwi para maghapunan. T. Kongwen. Alam mo ba kung ano ang sinabi ko lang? Yung tungkol lang naman sa donasyon ng mga gamit sa bahay ampunan, di ba? Yung din naman ang nilagdaan nating kontrata kanina. Ilang araw na ang nakalipas simula nang sabihin ko sa'yo yun. Anong nangyari? Wala ito. P. Kongwen. Ang kontrata ng mga supply noong nakaraang buwan pa ay pinapirmahan na kita. 5 taon na tayong kasal. Pero iba pa rin ang nasa isip mo. Ngayon, expired na ang kontrata. Naiiwan na ako at maghihiwalay na, babalik na ako sa bansa. Sa wakas, makakamtan mo na ang gusto mo. Mapapangasawa mo na ang iniintindi mo. Ako naman, sa wakas, makakaalis na. Simula ngayon. Pareho tayong makakapagsimula ng bagong buhay. Boshu. Talaga, maliit lang na bahay. Ang pinagmulan, pati ang mga gamit basura. Ibinibenta pa. Sabi ko nga sa'yo. Puno na ng salapi ang buhay mo. Sa wakas, alam mo na rin, na dapat ka nang umalis. Hoy, kinausap kita, bini ka ba? O siya, yaoyaw. Huwag mo nang sabihin iyan, binibiningsu. Sapagkat siya ang hipag mo. Anong hipag? At Ansin, nakalimutan mo na nandyan ako sa kotse. Kanina lang sinabi ko sa'yo, yung kuya ko, siya lang ang may gusto sa'yo. Lahat ng iniisip niya, ikaw lang. Tuwing linggo, nagbabiyahe pa siya para makita ka. Lahat ng mga regalo para sa'yo. Hindi mo pa ba naunawaan ang nararamdaman ng kuya ko? Suhuan yan. Nasaan si ate ko? Kakauwi lang niya galing ibang bansa. Kailangan pang ayusin ang bahay. Nitong mga araw na ito, sa bahay ng kuya ko siya pansamantalang nakatira. Tapos? Teka nga, anong klaseng ugali yan? Sige na, yaw-yaw. Baka mas mabuti pang ako na lang ang umalis. Kasi ito pa naman ang bahay kasal ng kuya mo. At saka si Nestle. Mukhang hindi naman masyado masayaan. Bakit ka alis? Anong klase siya para magtakaw ng atensyon? Isa lang siyang nagtutulungan lang siya sa kapatid ko, walang ibang ginagawa. Anong karapatan niyang magalit? Oh, wala akong karapatan magalit. Miss Ann, mabuti pang manatili ka na lang dito. Walang kailangang umalis. Umalis ka na. Sa huli, ang lalaking hindi kayang painitin, ay mas mabuti pang wala na lang. Ilipat mo lahat ng mga kahon sa master bedroom.
Ang master bedroom ay para kay Mrs. Wala namang problema, ilipat mo na lang. Mabuti at may malasakit ka. Anong hinihintay mo dito? Hindi ka ba magsisimula magluto? Oh, tama pala. Hindi nakakain ng maanghang ang ate ko. Tandaan mong magluto ng hindi maanghang. Hindi ko kaya. Anong sinabi mo? Kasalanan ko. Hindi ko dapat pumasok dito. Sa huli, isa lang akong estranghero. Hindi rin maganda na ipagluto pa ako ni Juan yan. Mas mabuti pang umalis na ako. Ansin. Ansin, ito ang bahay mo. Dito ka na tumira. Saan ka pupunta? So Juan yan. Nagluto lang ako para kay Ansin. Bakit ka nagtatampo? Nasaktan ako. Hindi pwedeng mabasa ito sa mga susunod na araw. Kailan nangyari? Kagabi lang. Maliit lang na sugat na iyan. Hindi naman ikamamatay. Kuya, gutom na si Ate Ansing. Mahalaga iyan. Nakalimutan mo bang may sakit siya sa tiyan? Bilisan mo at papuntahin mo si Suhuan yan para magluto para kay Ate Ansing. Anong nangyari? Wala lang. Baka mababa ang asukal sa dugo. Kapatid, si Aixin ay mababa ang asukal sa dugo na. Suhuan yan. Bilisan mong magluto para kay Aixin. Sinabi ko na, ako na. Gagawin ko. Hindi. Opo. Ulitin ko pa. Magmadali ka at magluto para kay Ansin. Sin. Sinabi ko na, magluto ka para kay Ansin. Huwag mo akong subukan at magalit. Please, Gibuyan. Ako ang iyong legal na asawa. Pinapuntahan mo ako para magluto. Para sa isang babae. At tinadyakan pa ako para sa kanya. Tama na, si Munch. Huwag na rin ninyong pahirapan. Si Binibining Sweet. Sa totoo lang, hindi siya komportable. O kung hindi, mag-hotpot na lang tayo ngayon. Naalala ko noong high school. Patayo, madalas akong pumunta sa inyong bahay. Kumain ng hotpot. Ang sarap ng luto ni Manang Wang. Lagi ko itong namimiss noong nasa ibang bansa ako. Sobrang namimiss ko. Manang Wang, magmadali ka at maghanda na. Sir. Mas mabuting maging mabait ka. Huwag mong pahirapan si Ansin. Nakita mo ba? Wala talagang gusto sa'yo ang kuya ko. Maging realistiko ka at umalis ka na. Huwag kang mag-abala dito. Malapit na mangyari ang gusto mo. Anong ibig mong sabihin? Pasensya na, Yinaksu. Tadyay hindi ko kinonsulta sa'yo. Bago gumawa ng desisyon. Sana huwag kang magalit. Pagkatapos ng lahat, ako'y sumusunod kay Wenji. Yung mga alaala namin noon, wala ka namang kinalaman. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magagalit. Pi Kongwen, dahil hindi mo man lang inisip ang 5 taon nating relasyon. Wala na rin akong dahilan para magdalawang isip. Hello, pakipagawa ng tiket para bukas ng gabi, ng alas 8. CJ, salamat. Suhuan yan. Magtiis ka pa ng kaunti. Malapit ka nang maging malaya. Mag-relax ka. Hawakan mo. Ito ay bagong dating mula sa Hilagang Amerika. Sariwa pa. Salamat, Wenji. Kumain ka rin. Pasensya na, Miss. Nakalimutan ko na allergic ka sa seafood. Hindi mo pala pwedeng kainin. Ay, walang anuman. Kakain na lang ako ng ibang pagkain. Binibining Su, pakiabot naman. Iyong ulam dyan sa tabi mo. Ay, ma'am. Juan yan. Ayos ka lang ba, Juan yan? Ang sakit. Ate Ansin, anong nangyari sa'yo? Ansin, okay ka lang ba? Wala akong sakit, Wenji. Dapat mo munang dalhin si Miss Chu sa ospital. May sugat siya. Mukhang mas malala pa. Wala namang masama. Noong bata ka, kahit konting sugat, iyak ka ng matagal. Ngayon, napasok ka pa ng mantika. Hindi ba't siksuhan yan? Anong nangyari sa'yo? Hindi mo kaya magdala ng platito? Sinadya mo ba iyon? Hindi ko sinadya. Walang nangyari. Nakita ko mismo, ikaw iyon. Nadulas lang ang kamay ko kaya nahulog. Sinabi ko na ngang hindi ko sinadya eh. Hindi mo ba nakita na nasaktan din ako? Ikaw, ang sakit. At Ansin, kuya, huwag ka nang mag-atubili. Dalhin na natin si Ate Ansin sa ospital. Ako. Kay Kuya Wen, kayo na lang. Dalhin na ninyo si Miss Chu sa ospital. Parang mas malala ang mga sugat niya. Tiyasas, ano bang malala sa kanya?
Makapal naman ang balat niya. Sa tingin ko, ginagamit lang niya yan para magpakita ng paghihirap. Para maawa sa kanya ang kuya ko. Kuya, daliin na natin si Ate Ansin sa ospital. Baka lumala pa ang sakit niya. Si Ansin, maalaga siyang lumaki. Ako na ang maghahatid sa kanya sa ospital. Hindi naman ata ganoon kalala ang sugat mo. Sumakay ka na lang ng taxi mamaya. Tawagan mo ang pinakamagaling na doktor sa dermatology sa buong lungsod para magkonsulta sa ospital. Magaling. Lalamunan, Ginoo sa binibingian. Talaga namang sobrang bait. Kahit konting tulo lang ng mantika mula sa hotpot, napakadali mong mag-alala. Pumunta pa sa buong lungsod para humingi ng tulong sa pinakamahusay na dermatologist. Pumunta sa konsultasyon. Ibig sabihin, ang sugat niya ay ganoon lang. Kung maghihintay pa, malapit na. Maghilom ito. Kung sana may ganitong klaseng lalaking magmamahal sa akin. Huwag mong isipin, hindi mo makikita ang ganitong lalaki. Wala nang makikita pang isa. Tingnan ninyo, ang misis ay walang ganitong klaseng trato. Talagang kawawa ang misis. Kahit na siya ay lehitimong asawa, dapat ganyan ang pagtrato sa kanya. Gusto tayo ngayon, ano? Sino ang nagdala ng kasamahan na babae na makakapagdala ng singsing mula sa pool papunta sa ibabaw? Ang lupa sa hilaga ng syudad ay mapupunta sa kanya. Paano? Ayos. Mula sa amoy, gusto mo ba ang lupang iyon? Sino ba ang ayaw sa lupang nasa hilaga ng lungsod? O sige, naintindihan ko na. 3, 2. Itapon mo na. Suhuan yan. P. Kong Wen, nakuha ko na ang singsing. Hindi ka marunong lumangoy, bakit ka pa tumalon? Baliw ka. Sabi ko na nga ba, ano man ang gusto mo, tutulungan kitang makamit ito. Huwan yan, pakasal tayo. Susubukan kong mahalin ka. Kailanman. P. Kong Wen, sa 5 taon na ito, ginamit ko ang lahat ng paraan. Pero hindi kita pinatahan sa akin. Sa iyong puso. Lahat ng mga sakripisyo ko, hindi kasing halaga ni Ansi. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita babaliin o guguluhin pa. Ginang, saan po kayo pupunta? Pupunta ako para mamuhay ng sarili kong buhay. Na para kay Suhan yan. Paalam na, Tae Kong Wen. Simula ngayon. Hindi na tayo magkikita muli. Dok, kamusta siya? Hindi naman nasaktan si Miss Ann. May konting mantika ng sililang sa braso. Pwede na punasan ng tissue. Impossible. Dok, siguradong nasuri mo ng maayos. Ang kapatid kong si Ansin, ang lambot ng balat niya. Paano naman po kaya hindi? Ilang dekada na akong doktor. Ni minsan ay hindi ako nagkamali sa diagnosis. Kung hindi ka naniniwala, pwede mo namang tingnan. O siya, tama na ang pagtatalo. Doktor, maraming salamat po sa inyong pagod ngayon. Kuya Wen, patawad po. Kanina lang po, sobra akong natakot. Nagmamadali po ako. Kaya, kuya. Siguro si Suwan yan, ang cute na yun. Hindi niya nagawa ng maayos ang trabaho niya. Hindi po dapat sisihin si Ate Ansin. Sana po, hindi ka magagalit, kuya. Magpahinga ka muna ng mabuti. Tatawag lang ako. Manong, sa Xingsing International Airport po. Pasensya na po. Ang numero na iyong tinawagan ay hindi sumasagot. Bakit hindi sinasagot ni Xuhuan yan ang tawag ko? Pakisabi kay Xuhuan yan na tumawag siya sa akin. Malaki na ang loob mo para tawagan ako. Hindi ba ninyo alam, Ginoo? Hindi siya nandyan, Ginang. Umalis na siya. Anong sinabi mo? Alala. Talaga namang lumaki na ang pakiramdam ni Xuan yan. Kaya't nangahas magtangkang tumakas mula sa bahay. Oo nga, kuya.
Natapunan lang naman ng kaunting mantika. Ang naman niya. Kuya, dapat mong pagalitan ng husto yan. Dapat mo siyang pagsabihan ng mabuti ngayon. Suhuan yan. Suhuan yan, saan ka nagtatago? Huwag mong isipin na dahil nagtatago ka, hindi ko na ikaw makita. Magsimula ka ng lumabas. Gino. Nasaan si Suhuan yan? Paalisin mo siya. Ginang, siya. Nasaan siya? Sabihin mo na, Ginang, umalis na siya. Ano ang sinabi mo? May iniwan pong folder ang Ginang kanina. Umalis na siya, dala ang kanyang maleta. Hindi na namin siya maawat. Sir, kuya, teka lang. Bakit? Si Suhuan yan, ang lalim naman ng plano niya. Sigurado akong sinadya niyang tumakas mula sa bahay. Tapos gumawa ng ganitong bagay, para makuha ang atensyon mo. Nakalimutan mo ba? Nung niligawan ka niya noon, wala siyang iniiwasang paraan. Tiyak, ang babaeng ito ay gumagamit lamang ng ganitong kababang paraan. Pero mukhang galit na ang misis na yon. Talaga yatang nagagalit siya. Mas mabuti siguro kung tignan mo. Baka may importante sa loob na pwedeng makakatulong. Galing kay Brother Wen. Siguro mas mabuti kung buksan mo na lang. Baka may laman. Talaga nga, Miss Chu. Ito ang sorpresa para sa'yo. At Angsin. Masyado kang mabait. Ginagawa na niya yan sa'yo. Tinutulungan mo pa siyang ipagtanggol. Swert. Sulat ko nga talaga to. Bakit wala man lang? Alaala ako. Sabi ko na nga ba? Sinadya niyang lokohin ka. Pati hiwalayan pa. Paano niya gagawin yun kung mahal ka niya? Pirma ka na rito. Pagkatapos ng isang buwang cool-off period, aalis na ako. Aba, Suhuan yan. Matagal mo na palang pinaplano ito. Gusto mo ng hiwalayan, di ba? Tingnan natin kung hanggang saan ka kaya. Ang laki ng pag-ibig mo sa akin. Pwede bang makipaghiwalay sa akin? 5 taon na, nawala ka ng ilang beses, pero ni minsan hindi ka galit. Ngayon lang, nung umuwi, para magpahinga sa bahay, bigla kang nagiging mainit ang ulo. Talaga, ako ba ang nagbigay sa iyo ng kalayaan? Pinapasok mo na siya. Kuya, huwag ka nang magalit. Sobrang nasobrahan na talaga si Suhuan yan sa pagkakataong ito. Alam naman niya, kung gaano kahalaga si Ate Ansin sa'yo. Tapos gagawa pa siya ng ganitong laro ng pagpapahabol. Sino ba siya sa tingin niya? Gusto mo bang magdiborsyo? CJ, kung magduduborsyo ka. Tingnan ko nga. Kung babalik ka pa, at luluhod para humingi ng tawad, at magpatawad ako. Fuk. Para sa mga pasaherong papuntang Italy mula Beijing, pumunta na po sa gate. Simula na po ang pag-check ng ticket. Hoy, tita. Juan yan, talaga bang magpapaalis ka na? Lamang. Sige na, nais ko sa iyo ang isang maayos na paglalakbay. Salamat, tiya. Pei Kong Jan, sa pagkakataong ito, hindi na tayo magkikita. Magpakailanman. Nasaan ang asawa? Hindi pa siya bumalik. Sino ang nagluto ng lugaw ngayon? Tawagin ninyo si Suhuan yan pabalik, para magluto ulit para sa akin. Senyorita, ang ginang ay wala pa simula kahapon hanggang ngayon. Hindi pa siya umuwi, kaya hindi pa rin siya umuwi. Baka nga ba siya umalis? Hindi pa kailanman. Umalis ng ganito katagal si Suhuan yan. Hindi kaya sa pagkakataong ito talagang. Umalis na siya, baka naman. Tawagan mo na lang si Miss Chu. Anong tawag-tawag? Kuya, kailan mo kaya? Bibigyan ng titulo si Ate Ansin. Matagal ko na siyang inaasam na maging hipag ko. Tagal na. Anong sinasabi mo? Pag-aayos ng mga ari-arian bago ang kasal.
Apoy. Hangin. Gamitin. Gamitin. Kasiyahan. Kasal. Taksan. Tubig. Pagtuturo. Kasiyahan. Aklat. Kasiyahan. Kasiyahan. Ito ba ay? Sa ganitong sitwasyon, ang mga dokumento, hindi ko na ito itatago sa'yo, ina. Noong ikasal si Ansin at lumipat sa ibang bansa, ikaw, isang napakagaling na tao. Naging ganyan dahil sa kanya. Gusto kong maghanap ng isang tao. Tutulungan kita na makaalis. Si Juan yan ay isa sa mga batang tinulungan ng pamilya namin. Pinag-aral namin siya hanggang sa kolehiyo, upang makapagpasalamat sa kabutihang loob ko. Nagkasundo kami na gumawa ng kasunduan, upang magbayad puri siya sa akin. Kailangan lang niyang samahan ka ng 5 taon, upang matulungan kang makaalis sa relasyon na ito. Tapos na ang pagbabayad niya ng utang na loob.
Kaya. Nitong 5 taon. Nitong 5 taon ay dahil lang sa kasunduang ito. Sa totoo lang. Suwan yan. Napakagaling mo nga nitong 5 taon. Akala ko ay iyak na ang manugang na ito. Hindi ko inasahan. Nang magtapos ang 5 taong kasunduan, ay agad na siyang bumalik sa bansa. Si Juan yan naman ay agad na nakipag-ugnayan sa akin, at iniharap ang divorce at pag-withdraw. Impossible. Niloko mo ako, hindi ba? Ang pagmamahal niya sa akin ay sobrang lalim. Paano magiging dahil lang sa pasasalamat? Patuloy kang manood. Puso. Yan ang dapat ituring. Ang ikalawang partido ay dapat igalang. Dapat igalang ang unang partido. Mula sa amoy, maligayang kaarawan. Mula sa amoy, maligayang bagong taon sa iyo. Mula sa amoy, ito ang regalo ko sa iyo para sa kitsi. Mula sa amoy, ang bawat kabutihang ipinakita niya sa iyo, dahil lahat yon sa kasunduan. Walang kahit kaunting pag-ibig. Impossible. 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 Take 2. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Ina. Nanay. Mahal na mahal niya naman talaga ako. 5 taon na ang nakalipas. Ginawa niya yon para matulungan akong makuha ang lupa. Sa malamig na taglamig, sumisid siya sa malamig na tubig ng lawa upang kunin ang singsing ko. At saka, ginawa niya iyon para mapasaya. Sa taas na 5,000 metro, walang patid ang kanyang pagsusumikap para lang masukat ang oras ng paglipad ng bitiw. Ganito kalalim na damdamin. Para lang sa isang pirasong kasunduan, mula kay Wen. Mama, nasaan siya? Alam mo, hindi ba? Nasaan siya? Sabihin mo sa akin, hindi pumunta si Juan yan. Sa lugar na inayos ko para sa kanya. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Hindi ko talaga alam. Tama na, Wen. Mag-focus ka na lang sa pagbuo ng magandang buhay kay Ansin. Hoy, kuya, bumalik ka na agad. May problema si Ate Ansin. Anong nangyari? Dumating ang ex-husband ni Ate Ansin. Kuya, pumarito ka na. Anong ginagawa ni Ginoong Hin sa bahay ni Pei? Anong ginagawa ko? Tungkol sa bagay na ito, mas alam ni Ginoong Pei ang sitwasyon. 5 na kaming taon na kasal ni Ansin. Panay ang panliligalig mo sa kanya. Sa totoo lang, ang paghihiwalay namin ni Ansin ay malaki ang naitulong mo. Hindi ko talaga inakala, GP, na wala kayong pinag-aralan. May asawa ka naman pala. Hanggang ngayon iniisip mo pa rin ang asawa ng iba, ha? Wala akong ginagawang masama. Wala kang ginawa. Halika, tingnan mo ng mabuti. Ano ito? Kayamanan. Ang mga video na ito ay ikaw lamang ang mayroon. Hindi mo talaga. Kung hindi nais ni Ginoong Pei na ang video na ito ay maging kilala ng lahat, ibigay mo sa akin si Ansin. Si Ansin, noong nakaraan, kasalanan ko, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Nangangako ako na hindi ko na ulitin ang ganitong mga bagay. Handa ka na bang umuwi sa akin ngayon? Tungkol sa kasunduan sa diborsyo, inihain ko na ang kahilingan na bawiin ito. Ako, huwag kang mag-alala, hindi siya papayag. Nga, Ate Ansin, mas mabuti kung makikisama ka sa kuya ko. Mula kay Wenji, sa mga nakaraang araw, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Anong sinabi mo? Mula pagkabata, ang aking ugali ay mahina at madaling paasahin. Hindi marunong tumanggi. Mula noon, ikaw ang laging tumutulong sa akin. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Ngayon, nagtatangkang tumanggi ako. Pilak, pero dahil sa takot, lagi akong umiiyak kapag tumatanggi. Sa iyong mga mata, naging iba ang kahulugan. Para sa pagkainsulto ko. Paumanhin po. Galing kay Kuya Wen. Sa totoo lang, hindi ko kailanman ikaw minahal. Si Juan yan ay isang mabait na babae. Kailangan ko ring humingi ng paumanhin sa kanya. Simula ngayon, huwag na tayong magkitang muli. Magpatawad ka. Joy, masagana. Pagkain. At Ansin. Oy,
Hoy, kuya. Dito sa Juan yan. Ano nangyari? May malaking balita akong sasabihin sa'yo. Presidente ng P-Group, si P. Congwen. Sumuka ng dugo at nawala ng malay sa bahay. Ganun ba? Bakit ang kalma mo? Ano pa ba ang gagawin ko? Kung ako sa iyo, sasampaling ko siya ng 2 beses. Hindi kanya pinahalagahan, gayong mabuting babae ka. Nangangalunya pa siya sa asawa ng iba. Talaga, nakakahiya. Siguro ito nga. Mas mabuti pa ang kabit kaysa sa asawa. Mas mabuti pa ang magnakaw kaysa sa kabit. Tama ka. Narinig ko. Ngayon may darating na. Isang malaking tao mula sa kagawaran ng sining. Hindi ko alam kung sino siya. Juan yan. Ang tagal na natin hindi nagkita. 20 taon mula nung huling maghiwalay tayo sa ampunan. Ito pa lang ang unang beses natin magtagpo. Oo nga, si Jishing. Hindi ko akalain na dito kita makikita. Sabi mo noon, ang pangarap mo ay maging isang tanyag na pintor sa buong mundo. At ang Italy ay isang lugar kung saan pinapanday ang mga pintor. Kaya ako pumunta sa Italy. Chiang Shenje, matagal na mga taon. Ikaw lang ang nakaalala sa mga gusto ko. Juan yan. Narinig ko ikinasal ka na. Paano siya sa'yo? Sana. Hiwalay na kami. Ano? Nagdiborsyo ka? Ngayon, isa na akong single na mayamang tao. Tapos ikaw, ano? Wala. Anong plano mo ngayon? Balak kong tapusin muna ang aking pag-aaral. 5 taon na ito, inialay ko ang lahat para sa pag-ibig. Marami akong naiwang hindi nagawa, tapos pagkatapos ng graduation, magkakaroon ako ng solo art exhibit. Sige, susuportahan kita. Salamat, Brother Chanshen. Pag-ibig, maligayang pagtatapos, Juan yan. Dito, kukunan kita ng litrato. Maligayang pagtatapos, Juan yan. Kunin mo ang litrato. Feng, maligayang pagtatapos. Hua. Kuya, tigilan mo na ang pag-inom. Huwag mong pakialaman ako. Ang tagal mong hinahanap si Xuan yan. Naubos na ang yaman mo. Pati ang cash flow ng kumpanya. Ubos na dahil sa'yo. Kung malalaman niya ng tatay, magagalit siya. Kailangan ko siyang mahanap. Anong karapatan mong makipaghiwalay sa akin? Anong karapatan mong basta na lang umalis? Mahal na mahal niya ako. Kuya. Chieske. Pangulong Pe, nahanap na po ang asawa ninyo. Anong sinabi mo? Bumalik na sa bansa ang ginang. Magkakaroon ng art exhibit bukas sa sentro ng lungsod. Masterpieces ng pinturang langis na exhibit ni Zhu Hochan. Suwan yan. 2 taon na. Sa wakas, nakabalik ka na. Kung ayaw mong makita siya, wala ka namang kailangang gawin sa interview mamaya. Walang anuman. Simula nung bumalik ako sa bansa, handa na akong makita siya. Pati na rin. Matagal ko nang nabayaran ang utang sa pamilya niya. Wala nang dapat katakutan. Tara na. Juan yan. Talaga bang ikaw, bumalik ka na? Bitiwan mo siya. Sino ka? Ako ang boyfriend niya. Boyfriend? So Juan yan. So, iniwan mo ako ng maraming taon para makipag-roll sa lalaking ito. P. Congwen, pakilinis ng bibig mo. Si Chanshen at ako ay normal na magkasintahan. Si Chanshen, ang tawag mo ay napaka-sweet. Bigla ka na lang nawala at sumama ka sa ibang lalaki at naging magkasama kayo. Pinagsasabihan mo ba akong maging magalang sa pananalita? Ikaw, Juan yan, ako na ang kakausap sa kanya. Maglakas loob kang saktan ako. Anong karapatan mo pang makita si Juan yan? Hiwalay na kayo. Hindi ko naman siya pinayagang makipaghiwalay. Niloko niya ako sa pagpirma ng annulment papers. P. Congwen, naalala mo pa ba na ilang beses ko nang nabanggit sa'yo ang tungkol sa divorce? Ako, 2. Isang beses sa kama. Isang beses nung pumirma tayo ng kasunduan sa divorce. Pero anong sagot mo sa akin? Unang beses, pinakwiet mo ako. 2 beses, hindi mo man lang ako tiningnan. Diretso na lang na pinirmahan mo. Juan yan, pakinggan mo ako. Wala akong iniisip noon.
Hindi mo inaasahan, Hindi mo inaasahan na makikipaghiwalay ako sa'yo. Hindi ko inaasahan. Isang tao na dati sumusunod lang sa'yo. Parang pangalawang anino, darating ang araw at aalis na sa'yo. Hindi ko ibig sabihin yun. P. Kongwen, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Maghihiwalay kami. Dapat hindi ka ba? Ang pinakamasaya ngayon. Dati ba naman hindi mo ako pinamumuhian? Hindi ba pwede na magkaayos tayo? Hindi. Wala ako. Wala akong iniiwasan sa'yo. Hindi. Wala akong iniiwasan sa iyo. Masaya. Pagkatapos ng aming divorce, hindi ako natuwa. Dahil natuklasan ko. Sa loob ng mahabang panahon, hindi ko kayang mawala ang iyong pag-aalaga. Sa totoo lang, nang ikaw ay umalis na, dun ko lang napagtanto. Ikaw pala ang minamahal ko. Pakiramdam ko'y panatag na. Siya ay wala ng iba, kundi ang aking kabataan na hindi matanggap. Ngayon, siya ay wala na. Bakit kaya tayo? Hindi na maaaring bumalik sa nakaraan. Masaya. Miss na kita. Bumalik ka na. P. Kongwen, magising ka na. Ang turing mo sa akin ay ugali na lang. Parang isang kasambahay. Pero ang ibang mga kasambahay, hindi katulad ko, na handang ialay ang buhay ko para sa iyo. Talaga bang na-realize mo? Gusto mo ba talaga ako? Pakinggan mo nga ang sinasabi mo, maniniwala ka ba dyan? Kaya pala sa loob ng 5 taon, ang lahat ng kabutihan mo sa akin. Dahil lang pala ito sa pagbabayad ng utang na loob. Simula nang utusan ako ng nanay mo, sa kasunduan ng pagpapasalamat, nang nilagdaan ko ito, ang relasyon namin ay para lang sa pagpapasalamat. Kapalaran. Palagi ko rin pinaalalahanan ang sarili ko. Kaya pagkatapos kong mag-sign, agad akong naghanda ng kasunduan sa diborsyo. Chewing, malapit na akong ma-inlove sa'yo. Kinukuha ko ang kasunduan sa diborsyo para ipaalala sa sarili ko na may pagitan pa rin sa ating dalawa. Hindi ako naniniwala. Sa lahat ng ginawa mo para sa akin, pati yung mga regalo mo, hindi ba't ito ang pagmamahal mo sa akin? Yung mga regalo ba ang tinutukoy mo? Ibinenta ko na yon sa mga ngalakal ng basura. P. Kongwen, makinig kang mabuti. Whether noon. Ngayon, o sa hinaharap, hindi kita minahal at hindi rin kita mamahalin. Wala tayong pagitan kundi utang na loob. Walang pagmamahal. Hindi ko pinaniniwalaan. Hintayin mo ako sandali. Juan yan, tingnan mo, ito ang paborito mong bulaklak. Dinala ko ito para sa'yo. Bumalik ka sa bahay ko, magkaayos tayong muli, pwede ba? Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Hindi ko kailanman nagustuhan ang mga pulang rosas. Ito ang gusto ni Anxin. Ang gusto ko ay mga rosas na kulay rosas. Ano ang sinasabi mo, P. Kongwen? Ang pagmamahal mo sa akin, para itong mga rosas. Murang-mura at hindi tamang panahon. Sino ba ang may gusto ng mga bulaklak mo? Umalis ka na. Judge Changshen, tara na. Ito ang unang beses kong makita. Si P. Kongwen na ganito kaawa. Huli na ang pagmamahal. Mas mababa pa sa damo. Ni hindi ka man lang naawa. Dati, maaawa ko. Pero ngayon, gusto ko lang tumawa. Manang. Juan yan, magkita tayo. Pupunta po ako sa inyo sa bahay bukas. Huwag na. Magkakaroon ng hapunan ang pamilya Fu bukas. Magkasama kami ni Kongwen na dadalo. Diretso ka na sa bahay ng mga Fu para hanapin kami. Sinabi niyang pumunta ka sa bahay ng mga Fu para hanapin siya. Parang alam niya. Ang tungkol sa amin. Juan yan, kung ayaw mong makita siya. Maaari kong bawiin ang imbitasyon mula sa pamilya Pei. Hindi na kailangan, Kuya Changshen. Tutal, ang pamilya Pei ang nagpaaral sa akin sa kolehiyo. Sa tama at sa mali, dapat ko siyang puntahan. Ganun, sige, sasamahan kita. Ina, bakit niyo po ako pinatawag? Anong nangyari? Juan yan, sa totoo lang, gusto ko sanang bigyan ka ng pagkakataon. Pagkakataon? Oo, habang wala ka nitong 2 taon. Si Kongwen ay patuloy na naghahanap sa'yo. Tahimik na siyang umalis sa piling niya. Kung gayon kayo'y nagmamahalan, bakit hindi ka makakabalik sa piling niya? Tita, ang perang ito ay doble ng tulong na ibinigay noon ng pamilya P sa akin. Kung wala ang pagbabayad ng utang na loob, baka 2 taon pa bago ko mabayaran ng buo ang utang ko. Sa pamilya P, pati na ang interes. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay ang pinsala ni P. Kongwen, na siya at si Ansin lang ang may kasalanan. Pero ako pa, isang inosenteng tao, ang kailangang magsalba sa kanya. Nawala ang aking pag-aaral, ang aking kinabukasan, ang aking kalayaan, ang tinatawag na pagbabayad daw ng utang na loob, ay nagpahirap sa akin ng 5 taon. Tita, gaano po ba kalaki ang kapal ng mukha ninyo? Bago ko masabi na ako at si P. Kongwen ay magbabalikan. Suwan yan, ako ba'y inaakusahan mo?
Hindi kita inaakusahan. Gusto ko lang ipaliwanag sa'yo. Na para kay Pei Kongwen, nagsayang na ako ng 5 taon ng kabataan. Ano ng karapatan mong humiling pa sakin? Ipinagpalit ko ang buong buhay ko. Pero mahal mo siya. Minahal ko siya. Pero ang lahat ng pagmamahal ko sa kanya, nawala na sa pagmamahalan nila ni Ansing. Pumunta ako ngayon. Dahil sa, babayaran ko ang huling utang ko sa iyo. Ang huling kabutihang ipinagkaloob mo sa akin. Biyaya. Biyaya. Tapos na ang lahat sa pagitan ko at ni Pei Kongwen. Matapos na. Ikaw. Suhuan yan, ikaw na masamang babae. Nagbalik ka pa. Alam mo ba, ang kapatid ko ay dahil sa'yo. Naging ganito. Huwan yan. Huwan yan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kuya, bakit mo siya sinagip? Sino ba ang nagsabi sa'yong itulak mo siya? Kuya, sinaktan mo ako. Hindi ba't binalaan na kita? Huwag mong galawin si Suwan yan. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung magalit ako sa'yo. Kuya, pumapayag ka na bang magsalita laban sa akin para kay Suwan yan? Ano bang meron siya? Isa siyang maiksi, walang charm, walang katawan. Isa lang siyang ulila. Kung ulila man ako, ano ngayon? Mas mabuti pa nga ako, kaysa sa'yo na isang walang galang na tao. Iyaw. Sino nga ba ang unang? Pinagsamahan ninyo akong palayasin. Hindi mo pa nga naiintindihan ang sarili mo. Sinasisi mo na agad ako. Anong ibig mong sabihin? Sabi ko, ang utak ay isang magandang bagay. Sayang nga lang at wala ka. Ikaw, tama na. Hindi ba tapos na ang pagkakakulong? Ipadala siya sa ospital. Sige po, sir. Kuya, ayokong pumunta. Kuya. Tungkol sa nangyari kanina, pasensya na. Parang mali yata ang pinagpaumanhinan ni Amakpi. Mukhang sa maling tao niya ito inialay. Fiesta naman ito ng pamilya Fu ngayon. Pi Kongwen, ang gaganda naman ng pag-aalaga sa inyo ng pamilya Pi. Hindi man lang pinag-iisipan ang sitwasyon. Tinulak ninyo agad si Huan yan. Akala ninyo kaya ng pamilya Pi. Ganoon ba kadaling pagalitan? Pasensya na. Hindi na maulit pa. Ang kalokohang nangyari ngayon, ang aking assistant, ang makikipag-usap sa inyo tungkol sa kompensasyon at tungkol sa mga susunod pa. Kami ang pamilya Fu at kayo ang pamilya Pei. Lahat ng mga ugnayang pangnegosyo ay kinansela. Ginoo Fu, hindi mo pwedeng gawin yan. Kami sa pamilya Pei, umaasa pa namang makipagtrabaho sa pamilya Fu. Kung ikay kinansela, paano na ang pamilya Pei namin? Iyan ay usapin nyo lang. Wala akong kinalaman. Pi Kongwen, kapag muli mong inabuso si Huwan yan. Huwag mong sisihin ako kung magiging walang awa ako. Ikaw, mula sa amoy, ano na ang gagawin natin ngayon? Nawala mo ang pakikipagtulungan sa puok ng pamilya Fu. Hindi ka natiyak na patatawarin ng iyong tatay. Lahat ng ito, kasalanan ni Huwan yan. Bakit pa siya bumalik? Hindi ba't ikaw ang nagdala sa kanya? Pero, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kung talagang para sa akin ang iniisip mo, huwag mo na siyang gawing gulo. Ang bigat ng sugat, kung alam ko lang kanina, dapat hindi ko na siya pinatawad. Sige na. Nahanap mo na ang hustisya para sa akin. Hindi pa sapat. Sobra ang pag-aalaga ng pamilya Pi kay Peyaw. Kung ganyan siya, maaaring magkaproblema siya balang araw. Huwag kang mag-alala. Ngayong araw sa handaan, hayagang kinansela mo ang pakikipagtulungan sa pamilya Pi. Siguradong babalik si Uncle Pei mula sa ibang bansa. Asikasuhin mo siya. Hindi na kailangan ang tulong mo mamaya. Magdurusa rin naman siya sa ginawa niya. Huwan yan. Anong ginagawa mo rito? Nagdala ako ng gamot para sa iyo. Oo nga pala. Tungkol sa nangyari sa kapatid ko kanina. Pasensya na. Anong ginagawa mo? Lumapit ka sa akin. Hindi ko kailangan ang peking kabaitan mo. Huwan yan. Sa pagitan natin, may posibilidad pa ba talaga? Ano pa ba ang dapat kong gawin para makabalik ka sa tabi ko? Pi Kongwen. Alam mo ba kung bakit ako nandito ngayon? Hindi ba't dahil sa akin, gusto ng nanay mo na magbago ako at iwanan ang aking hinaharap at karera? Kagaya ng ginawa ko 7 taon na ang nakalipas. At isakripisyo ang lahat, patuloy na magaksaya ng panahon sa iyong tabi. Walang kwenta ang mga taon. Pasensya na, Huwan yan. Hindi ko alam. Ang ibig sabihin ng Huwan yan para sa akin. Wala itong kahulugan. Nasabi ko na sa iyo. Huwag mo na akong guluhin. Tapos na tayo. Oo nga pala. Pakiingatan mo ang kapatid mo. Kung magkaproblema siya ulit, sigurado akong hindi mo siya mapoprotektahan. So Huwan yan. Huwan yan. Ang tindi ng puso mo. Hindi ako naniniwala na kaya mong talikuran ako. You know, finally, bumalik na po kayo. Malapit na pong mamatay si Miss sa mga kamay ng Mr. Pinalaki ka ng maling paraan nitong mga taon. Sino si Suwan yan?
Ano ang katayuan ng pook ng pamilya Fee? Aba, naglakas loob ka pang sumuway? Dahil hindi mo alam ang asal. Manatili ka na lang sa Australia. Huwag ka nang babalik dito habang buhay. Tay. Tay. Huwag kang magpadalos-dalos. Bata pa siya. Bata. Anong bata? 20 taon na. Gumagawa ng mga bagay nang hindi iniisip. At ikaw. Ang isip mo ay puno ng pag-ibig. Ano pa ba ang laman yan? Teaching. At ikaw. Ang sobrang pagiging maawain ng ina ay nakakasira sa anak. Hindi nila naiintindihan. Hindi mo rin ba naiintindihan? Sumasama ka pa sa kalokohan. Ang anak mo dahil lang sa babae. Naghihirap at halos mamatay. Papalabasin mo siyang mamatay. Hindi kami sa pamilya P walang anak. Hindi kailangan sirain ng isang babae. 5 taon ng kabataan at kinabukasan. Pati na rin ang anak mong babae. Nasa ganitong edad na. Ano ba nang hindi magandang natutunan? Kailangan pang matuto ng mga masasamang bagay. Hindi lang pagiging bastos sa hipag. Kailangan pang manakit ng mga nakatatanda. Sa loob ng maraming taon, ano ang itinuro mo sa kanila? Distrito, lokal, tiyaw. Manatili ka na lang sa Australia, pasaporte at iba pang mga bagay. Ipagkatiwala ko na lang sa iba para pangalagaan. Walang utos sa akin. Bawal umuwi sa bansa. Taon. Kuya, ayaw ko pong lumabas ng bansa. Pakisuyo po kay Papa. Hindi ko rin po alam kung sino si Suwan yan. Ang suporta niya ay ang Fishy Group. Kung alam ko lang, bakit ko naman siya guguluhin? Anong silbi ng pagsasabi mo yan ngayon? Ang sabi ko na sa'yo, huwag mo siyang pakialaman. Pero hindi ka naman nakinig. Ginawa ko lang naman yon para sa'yo. Sige na, huwag ka nang umiyak. Mamaya, makikiusap ako para sa'yo. Para sa akin naman, Papa. Hindi ka niya dapat pahirapan. Salamat, Kuya. Alam ko namang ikaw ang pinakamabait sa akin. Tay. Walang silbi. Sino man ang makiusap para sa iyo, hindi pwede. Pagdating naman sa iyo, para lang habulin ng isang babae. Tingnan mo ang financial report ng kumpanya. Paganda ba o hindi? Simula ngayon, ang posisyon ng CEO ay pansamantalang hawakan muna ng anak ng iyong tito. Magsimula ka mula sa pinakaibabang posisyon at magtrabaho ng mabuti. Kapag handa ka na, saka mo na ulit pag-usapan natin ang tungkol sa pagiging si. Tatay, sabi mo, ibababa mo ang posisyon ko. Simula ngayon, ay freeze ko lahat ng mga card ninyo. Ipapadala ko sa inyo ang 1,000 yuan bawat buwan para sa gastusin. Ibabalik na rin ang mga shares. Kailan ba kayo dalawa? Talaga magiging maayos? Pag-usapan na lang. Tatay, hindi pwede. Ang kuya ko ang tanging tagapagmana ng P Group. Hindi mo siya dapat ganyanin. Gusto kong magkaroon ng tagapagmana. Pwede pa akong magkaanak. Pero, hindi ko papayagan ang sirain ang negosyo ng pamilya P. Isa lang, sobra na para sa akin. Halikayo. Inalisan ng posisyon si Pei Kongwen sa P Group. Si Pei Yao ay pinapunta na rin sa Australia. Mas mapayapa na ang buhay mo mula ngayon. Oo nga. Sa wakas, kaya na nilang mawawala na sa buhay ko. Oh, Juan yan. May oras ka ba bukas? Gusto kitang dalhin para makilala mo ang mga magulang kong nag-alaga sa akin. CJ, ang saya ko, Juan yan. Pumayag kang makipag-ugnayan sa akin. Salamat sa'yo. Juan yan. Titiwala ako na alagaan kita. Umuap, at up, uuan. Masaya. 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 Pwede ba kitang makausap ng mabilis? Pasensya na, wala akong oras. 2 pangungusap lang. Ipinapangako ko. CJ, ano ba ang nais mong sabihin? Nais ko lang malaman. Kung wala ng utang na loob, walang kapayapaan. Mahihirapan ba kitang mahalin? T. Kongwen, mula nang hindi mo makalimutan si Ansin, tayo wala ng pag-asa. Kahit wala pa to, hindi rin tayo magiging magkasama. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Ikaw, bilang isang asawa, wala kang kahit kaunting pagkaunawa sa akin. Hindi mo alam ang ayaw ko, hindi mo alam ang numero ko. Kahit isang regalo, wala ka man lang naibigay. Kailanman hindi mo ako pinansin. Akala mo ba wala akong halaga? Pero nitong mga nakaraang taon, ginawa ko ang lahat para sa'yo. Ang biglaan kong pag-alis, baka hindi ka lang sanay, pero hindi ito ibig sabihin na gusto mo. Sige, sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang ibig sabihin ng gusto? Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagbabago. Ito ay tunay na pagpapakita ng puso. At kaya mong alalahanin ang bawat detalye tungkol sa akin. At sigurado kang makakasama mo ako habang buhay. Tanggalin mo lahat ng mga salungat na salit. At alisin mo lahat ng hadlang. Magtataguyod ka sa aking panid ng matatag. Maniwala ka sa akin. Ipagtanggol mo ako. Makinig ka sa aking paliwanag.
Kapag tayo ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, walang magiging tsismoso. Nang may mga problema akong kinakaharap, kaya mong piliin ako ng may paninindigan at walang pag-aalinlangan. Ang mga bagay na ito, saang aspeto mo nagawa iyon? P. Kongwen, bata ka pa lang ay palagi kang inaalagaan at pinagmamalaki sa inyong pamilya. Kung wala ang pagbabayad utang na ito, hindi rin tayo magkikita. Magkakaroon din ako ng sarili kong buhay. Mag-ingat ka. Sabi ng doktor, maaaring siya ay magkaroon ng permanenteng kapansanan. Alam ko. Huwag yan. Nagsisi ka ba? Kung pumayag ka sana noon na maging kayo, baka hindi siya nasangkot sa aksidente. Kuya Chanshen, walang gamot sa pagsisisi sa buhay. 2 taon na ang nakalipas mula nang iwanan ko siya, hindi ako nagsisi. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagsisisi. At ang taong nakabangga sa akin, si Pei Yao. Hindi ba siya sinend sa Australia? Paano siya nakabalik? Si P. Kongwen ang nag-uwi sa kanya mula sa ibang bansa. Mabait naman talaga si Pei Kongwen. Ganyan din siya kay Ansin noon, at ganyan din siya ngayon kay Pei Yao. Pero dati pa, malupit siya sa'yo. Dahil ang mga bagay na madaling makuha, laging mukhang mura. Tadhana na siguro. Narinig ko si Ansin. Parang pinalayas din siya ni Liu Anzu. Bakit? Nagloko si Yuan Sao. Nakita siya ni Ansin. Malaki na ang tiyan niya. Bumulong siya pababa ng hagdan. Nawalan siya ng anak. Para mapakalma ang gulo. Pinalayas nila siya ng walang dala. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Pei Kongwen kapag nalaman niya. Siguradong masasaktan siya ng gusto. Gino, kumain po kayo. Balita mula sa istasyon. Ang tagapagmana ng Pew Group ay nagpakasal ngayong araw. Pinakasalan niya ang kanyang matagal ng kasintahan. Gino, ito ay nang mag-ayos kami ng kwarto ng misis. Ito ang nahanap namin. Magpusta tayo ngayon. Sinong kasama mong babae ang makakalundag from dito at makukuha yung singsing? Ang lupa sa hilaga ng lungsod ay magiging kanya. Kaya, gusto mo ba ng lupa na yon? Lupa sa hilaga ng lungsod. Sino ba ang hindi gusto? CJ, naiintindihan ko na. 3, 2. Hala! P. Kongwen, nakuha ko na ang singsing. Hindi ka naman marunong lumangoy, bakit ka tumalon? Baliw ka. Sabi ko na. Ano mang bagay na gusto mo, tutulungan kita makuha. Huwan yan, magpakasal na tayo. Sisikapin kong mahalin ka, Iyamang. Suwan yan. Pasensya na. Swerte. May nagdala ng regalo para sa iyo sa labas. Magbigay ka sa akin ng regalo. Ginang. Sinabi ng Ginoo na ako'y maghahatid ng regalo para sa inyo. Nais ko na kayo at ang inyong bagong Ginoo ay magsama ng matagal. Sana'y magsama kayo ng 100 taon. AC. Ginang. Ito po ang aking asawa. Huling habilin niya po sa inyo. Aniya, sa buong buhay niya po. Kayo raw po ang pinakanagawa niyang kasalanan. Kung sakaling may susunod pang buhay, iaalay niya raw po ang lahat para mabayaran kayo. Ngiti. Magpakasal na tayo. Sisikapin kong mahalin ka. Ipagbili mo na lang iyan. Ibigay mo na lang sa bahay ampunan. Ang mga gamit na ito, hindi ko na kailangan. Makalipas ang ilang araw na nakakulong si Pei Yao, pumanaw na siya. Alam ko.
buhay, bulaklak. Hindi ako tao na hindi marunong magpasya. Iniiwasan ko si Pei Kongwen. Pero nagpapasalamat din ako sa Pupe na tinulungan akong matapos ang kolehiyo. Kung wala sila, hindi sana ako ang ako ngayon. Huwan yan. Pwede mo ba akong samahan sa isang sandali? Huwan yan. Wala na akong tahanan. Kung sana pwede pang balikan ang lahat. Mahal na mahal kita. Protektahan kita. Hindi sana naging ganito ang mga pangyayari kung hindi dahil dito. P. Kongwen. Walang panghihinayang sa buhay. Dapat nating harapin ang kinabukasan. Maghiwalay na tayo ng maayos. Sa susunod, huwag na tayong magkita pa. Okay. Paalam, suwan yan. Nais ko na ikaw ay laging masaya.